Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig at baba ng ating refrigerator na no frost? So yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Hello mga ka-TV, kamusta kayong lahat? So welcome back na naman dito sa J4 TV. So panibago na naman na video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking i-share sa inyo. So sa video na ito is magsasagot ako ng mga tanong mula sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. Magbibigay na rin ako ng tips sa inyo kung ano yung mga dapat nating gawin kung gumagamit tayo ng mga no-frost na refrigerator. So naranasan mo na ba na hindi masyadong lumalamig yung baba nung ating no-frost na refrigerator? So, bago natin to simulan guys, is iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So, ang una natin na pag-uusapan dito is about naman sa no-frost na refrigerator. Kadalasan kasi na nababasa ko at nagme-message sa akin na about sa hindi masyadong paglamig ng kanilang mga refrigerator sa baba. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig yung baba ng ating refrigerator na mga no-frost? No? Kadalasan kasi nararanasan natin ito sa mga no-frost natin na mga refrigerator. Ito yung mga frost-free. Una na isang dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating refrigerator na no-frost is pwedeng nagyelo yung ating fan. So, ang refrigerator kasi natin na no-frost guys is hangin lang yung nagpapalamig dyan sa freezer. So, kung mapapansin nyo sa freezer nyo is may mga butas labasan ng hangin. Sa likod ng mga butas na yan, kung makikita nyo dyan sa screen, merong motor fan na tinatawag. So, yun yung nagbubuga ng hangin papunta dun sa ating freezer. So, halimbawa, ikaw ay gumagamit ng mga no-frost na refrigerator, tapos tinakpan mo yung mga butas na yan. So, ang mangyayari kasi sa refrigerator natin guys, is hindi makapasok yung hangin dun sa ating freezer. So, ang mangyayari, pwedeng mag-stack up or mag-yelo dun sa ating motor fan at hindi makaikot. Dahil nga may fan dun sa taas, yun din ang nagsusupply ng lamig dun sa baba ng ating no-frost na refrigerator. So, dahil hindi umiikot yung ating motor fan dun sa ating refrigerator, is hindi niya rin mapapalamig dun sa baba ng ating no-frost na refrigerator. So, isa yan na dahilan hindi lumalamig yung ating baba ng ating no-frost na refrigerator. So, isa pa na dahilan is mababa yung thermostat. Kung ikaw ay gumagamit ng mga refrigerator, is medyo taasan mo naman yung thermostat mo. So mamaya, nakalow lang pala yan. So hindi niya talaga mapuwersa na palamigin at magbuo ng yelo dun sa ating refrigerator. Payo ko na lang sa inyo is taasan nyo muna yung thermostat. Pag malamig na, dun pa lang kayo magbaba or mag-adjust ng ating thermostat or yung lamig ng ating refrigerator. Yan yung mga dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig yung baba ng ating refrigerator. So mararanasan kasi natin yan kung naglagay tayo ng halimbawa ulam dun sa baba ng ating refrigerator tapos napanis ito, ibig sabihin hindi niya nasusuplayan ng lamig dun sa baba ating no-frost na refrigerator. Paano ba natin malalaman kung nag-lock or hindi umiikot yung ating motor fan dun sa ating freezer ng ating mga no-frost? So pagbukas nyo guys, pakinggan nyo kung may umiikot na fan dun sa loob. Pag halimbawa, walang bumuga na hangin dun sa ating freezer, ibig sabihin, nagyelo yung ating motor fan. Yan yung mga problema sa mga no-frost natin. So, ang payo ko na lang sa inyo is huwag nyong takpan yung mga butas-butas dyan sa loob ng ating mga freezer. Kasi pagka hindi makapag-circulate, hindi makapasok yung hangin doon, yun yung magyelo yung ating motor fan. So, isa pa na bakit hindi lumalamig yung baba ng ating refrigerator is mahina yung daloy ng ating kuryente. So halimbawa may fluctuation na nangyayari dun sa lugar nyo, tumataas, bumababa yung kuryente natin, hindi niya rin mapapalamig at hindi niya masusuplayan ng maayos yung ating refrigerators. I-check nyo rin yung outlet, yung saksakan natin kung naglo-loose yung saksakan ng ating refrigerator at humihina ba yung daloy ng kuryente nyo. Pagka halimbawa humihina ito, yung medyo kumukurap-kurap yung ilaw nyo, ibig sabihin medyo may fluctuation, tumataas baba yung ating kuryente. So yan yung isang dahilan ng pagkasira pa ng compressor ng ating refrigerator. So ang payo ko na lang sa inyo pagka ganon, lagi yung kuryente nyo nagloloko,
bumili na lang kayo ng AVR o transformer na tinatawag. Ito yung automatic voltage regulator, para automatic na i-adjust niya kaagad yung voltahe na pumapasok dun sa ating refrigerator. Halimbawa, bumaba sa 200 volts. Kasi nga 220 volts yung mga appliances natin, hindi niya mapapalamig yung ating refrigerator. So yan yung mga dahilan. So ayun lang guys, lagi nating titignan yung ating freezer. Huwag nating takpan yung mga butas at i-check nyo rin kung maganda yung daloy ng inyong kuryente. So ayun lang guys, sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa video na to. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga refrigerator. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat at natapos mo na naman itong video na to. Ingat tayo palagi. God bless. Peace.